Ang sinyas na ito ay nagsasaad ng babala sa mga motorista na maaring may mapanganib sa daan. A. Regulatory sign. B. Informative sign. C. Warning sign. Ang tamang sagot letter C. Warning sign. Bago lumipat ng daanan o lane, lalo na kung gabi at umuulan, bukod sa dapat mo nang suminyas, tumingin sa mga gilid at rear view mirror, ano pa ang dapat mong gawin? A. Bumusina. B. Pailawin ang mga headlight. C. Lingunin ng bahagya ang mga katabing sasakyan. Ang tamang sagot letter C. Lingunin ng bahagya ang mga katabing sasakyan. Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. Habang lumiliko. B. Pagkatapos lumiko. C. Bago lumiko. Ang tamang sagot letter C. Bago lumiko. Habang nagmamaniho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada. Paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang tamang sagot letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang kulay burden traffic light sa intersection ay nangangahulugang A. Pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pangtao. B. Hindi pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pangtao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina. B. Bigla ang pagbagal ng takbo habang nakabirding ilaw. C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang tamang sagot letter C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang traffic light ay nagpalit mula verde pa dilaw habang pasangang daan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. B. Huminto kahit nasa sangang daan. C. Huminto bago magsangang daan. Ang tamang sagot letter C. Huminto bago magsangang daan. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaring humina. Nararapat na ikaw ay A. Uminom lamang ng mababang dos ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para masiguro ang kaligtasan. B. Laging bisitahin ang iyong doktor bago magmaneho lalo na sa mahahabang biyahe. C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ang tamang sagot letter C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ang ibig sabihin ng dubling putol-putol na linya sa daan ay A. Bawal mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal mag-overtake sa kanang parte. C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Ang tamang sagot letter C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Sa anong pagkakataon na hindi maaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Sa blind curve. Ang tamang sagot letter C. Sa blind curve. Ano ang maximum at pinahintulutang lapad ng saddlebox o bag? A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 pulgada mula sa magkabilang gilid. Ang tamang sagot letter A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Ano ang dapat gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Palaging lumipat ng daan o lane.
Ang tamang sagot, letter B, bagalan ang takbo. Ayon sa Republic Act 4136, ang student driver's permit ay dapat hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 20 taong gulang. Ang tamang sagot, letter A, 16 na taong gulang. Kung walang linyang minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada, B. Kahit saang bahagi ng kalsada, C. Sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A, malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin A. Bago umalis sa intersection, B. Habang patungo sa intersection, C. Bago lumiko sa intersection. Ang tamang sagot, letter C, bago lumiko sa intersection. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-o-overtake sa isa pang sasakyan, B. Pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay nagpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis, C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ang tamang sagot, letter C, ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tumatawid? A. Bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlights. Ang tamang sagot, letter A, bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. Sa anong pangyayari maaring pumarada sa harapan ng pasukan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente, B. Wala, C. Kapag empleyado ka ng ospital. Ang tamang sagot, letter B, wala. Hindi ka dapat gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho. A. Dahil mahina ang pagkatanggap kapag umaandar ang makina. B. Dahil makakaapekto ito sa electronic system ng sasakyan. C. Dahil maaring makasagabal ito sa atensyon. Ang tamang sagot, letter C. Dahil maaring makasagabal ito sa atensyon. Kapag papalapit sa isang crosswalk o linya ng taong naglalakad, dapat kang A. Bumusina nang huminto sa pagtawid ang taong naglalakad, B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad, C. Bilisan ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? A. Kada 600 km. B. Bago ang mahahabang lakbayin. C. Umagang-umaga. Ang tamang sagot, letter B. Bago ang mahahabang lakbayin. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Lugar ng ospital. B. Lugar ng paaralan. C. Daang tren. Ang tamang sagot, letter B, lugar ng paaralan. Sakaling may nakabanggaan sa kalsada na kinasangkutan ng isang tao, ano ang una mong dapat gawin? A. Huminto, suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga. B. Humanap ng ligtas na lugar na paparadahan ng iyong sasakyan. C. Tumawag ng pulis o kamag-anak para sa iyong seguridad at kaligtasan. Ang tamang sagot, letter A, huminto, suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit na gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Ang tamang sagot, letter B, sa pinakamalapit sa gitna ng highway.
Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang nakaharap sa birding ilaw. B. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ayon sa Republic Act 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng mga bata? A. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km kada oras. B. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 km kada oras. C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km kada oras. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang itinakdang bilis ay higit pa sa 60 km kada oras. Ano ang dapat na haba ng saddlebox o bag? A. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada. B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. C. Ang haba ay hindi dapat lumampas sa upuan ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Bakit nakapinta ang rumble strips sa kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya ng paghihiwalay. B. Upang tulungan kang pumili ng tamang linya. C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Hugis na parehaba na may pulang border. Ang tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Putol-putol na puting linya. B. Tuloy-tuloy na puting linya. C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter A. Putol-putol na puting linya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa intersection na may sirang mga signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ang takbo. C. Bagalan ang takbo at hintayin ang traffic enforcer. Ang tamang sagot, letter A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Pagdaan o pag-overtake ay maaari kahit anong oras. B. Walang mag-o-overtake. C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang dubling putol-putol na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinapahintulutan ang pag-o-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pinapahintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Papalaki ang kalsada. C. Papaliit ang kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Papaliit ang kalsada. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan na emission compliant at karapat-dapat na gamitin. Magbigay ng kaayusan sa kalsada at A. Mapanatili ang kalinisan sa kalsada. B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang pampubliko. Ang tamang sagot, letter B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection at ang ilaw pantrapiko ay naging dilaw mula sa kulay na berde? A. Magpatuloy sa iyong kasalukuyang bilis. B. Tumigil kahit na nasa intersection.
C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang tamang sagot letter C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. B. Sarado ang kalsada sa unahan. C. Maaring magpatakbo ng lagpas na 30 kilometro kada oras. Ang tamang sagot letter A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. B. One way na ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot letter A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Motorcycle lane. B. Bike lane. C. Bangketa. Ang tamang sagot letter B. Bike lane. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. B. Ipinagbawal ang paglusot sa kanan. C. Pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot letter A. Maaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal lumiko pakanan. B. Bawal lumiko pakaliwa. C. Bawal ang U-turn. Ang tamang sagot letter C. Bawal ang U-turn. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong bagalan ang takbo o huminto? A. Bumusina para magsinyas sa harap ng sasakyan. B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. C. Manatili sa iyong lane at saka huminto. Ang tamang sagot letter B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot letter A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot letter A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung ang release ng tren ay walang babala o warning devices? A. Bilisan ang takbo at tumawid ng mabilis, subalit huwag kalimutang suotin ang helmet. B. Huminto sa layong 15 talampakan sa release ng tren, lumabas sa sasakyan, lumakad sa loob ng release at suriin kung maluwag ang trapiko. C. Bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ang tamang sagot letter C. Bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at A. Ito ay labag sa batas at sa lahat ng saklaw sa batas. B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. C. Maaari kung nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light sa intersection. Ang tamang sagot letter B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabi ng go o maaari ka nang umandar? A. Asul. B. Verde. C. Dilaw. Ang tamang sagot letter B. Verde. Ang angkop na sinyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang kamay ay nakababa at nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa.
Ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sasakyang mabagal ang takbo? A. Asul. B. Dilaw. C. Pula. Ang tamang sagot, letter B. Dilaw. Ang traffic sign na no parking ay nangangahulugan na A. Maaaring pumarada sa pasubaling ang minamaniho mo ay pribadong sasakyan. B. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay huhulihin dahil sa pagwawalang halaga sa traffic sign. C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang sasakyan sa harapan mo ay nagdidilaw na ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. Sira ito. B. Mabagal na paggalaw. C. Kotse ng doktor. Ang tamang sagot, letter B. Mabagal na paggalaw. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang truck. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse. Ang tamang sagot, letter A. Bawal pumasok ang truck. Hindi ka maaring lumampas sa dilaw o puti na linyang putol-putol. A. Kapag ikaw ay kakaliwa. B. Kapag ikaw ay mag-overtake sa one-way street. C. Kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Intersection. B. Hospital zone. C. Highway. Ang tamang sagot, letter B. Hospital zone. Ang taong may kapansanan ay maaring magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. B. Nakasulat sa student permit ang kanyang karamdaman. C. May kasamang kwalipikadong nagtuturo. Ang tamang sagot, letter A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Panganib sa nahuhulog na bato. B. Sirang kalsada. C. Matarik ang kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Panganib sa nahuhulog na bato. Hindi ka dapat gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho ng motorsiklo dahil A. Mahina ang sagap ng mobile phone kung bukas ang makina ng motorsiklo. B. Maapektuhan nito ang electronic system ng iyong sasakyan. C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal ito sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Ang tamang sagot, letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal ito sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot? A. Sa pangit na panahon. B. Sa mabigat na daloy ng trapiko. C. Kapag nagmamaneho. Ang tamang sagot, letter C. Kapag nagmamaneho. Ano ang dapat mong gawin kapag pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit pula na ang traffic light o sinyas na nagpapahinto? A. Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung susunod ka ay huhulihin ka. B. Dapat kang sumunod. C. Hindi mo dapat pansinin ang pulis pantrapiko at hintayin ang traffic light na maberde. Ang tamang sagot, letter B. Dapat kang sumunod. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B. Hindi totoo. Ang mga driver ay nararapat na magbigay daan sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay A. Malaking sasakyan. B. Maliit na sasakyan. C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan or emergency.
Ang tamang sagot letter C, sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan or emergency. Ang busina ay para sa A. Pampagising, B. Ingay, C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Ang tamang sagot letter C, magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Sino ang may prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan ang dumating? A. Ang sasakyang nasa kaliwa ang prioridad. B. May prioridad ang higit na mas malaking sasakyan. C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ang tamang sagot letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang masasakyang 30 taon ang edad. B. Pinakamababang itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang tamang sagot letter C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang ilaw trapiko na ito? A. Magpatuloy. B. Maghintay sa pulang ilaw. C. Magpatuloy kapag walang sagabal sa kabila. Ang tamang sagot letter A. Magpatuloy. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw pantrapiko na kumukurap-kurap? A. Bagalan at takbo at magpatuloy kung walang panganib. B. Hintayin hanggang maging berde ang ilaw. C. Huminto at hintayin ang pulang ilaw. Ang tamang sagot letter A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kung walang panganib. Ang dubling buong dilaw na linya ay A. Hindi dapat tawiran kailanman. B. Ay hindi dapat tawiran maliban kung may pag-iingat. C. Wala sa pagpipilian. Ang tamang sagot letter A ay hindi dapat tawiran kailanman.